Samantala, hindi sang-ayon si Senadora Amy Marcos sa bungkay po ng Finance Department na bawasan ang taripa ng imported na bigas. Kung bakit, yan ang ulat ni Clazel Pardillo. Sa oras na matapos ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso, mabibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-issue ng executive order kahit walang basbas ng Kongreso. Kaya binabantayan ngayon ang panukala ng Finance Department kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba o alisin ang taripa sa imported rice. Pero tutol dito ang nakatatandang kapatid ni Pangulong Marcos na nagprotesta sa harap ng DOF kasama ang ilang grupo ng magsasaka. Alam natin ang katapusan ng Kongreso bukas. Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila. Ba't naman sila mag-i-import ngayon? Pambihira naman. Kumpiyansa si Senator Marcos na hindi ito aaprubahan ng presidente. Hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. 35% ang ipinapataw na taripa sa bigas na pumapasok sa ating bansa. Kapag ibinaba sa 10 o tuluyang inalis ang buwis sa imported rice, tiyak daw na babaha ng imported na bigas at malulugi ng higit 33 bilyong piso ang gobyerno. Wala na ring ayudang maibibigay sa mga magsasaka mula sa mga nakokolektang taripa. Pagdadagsa po yung imported na bigas, in this particular case, madidiscourage talagang farmer natin, babagsak ang presyo ng palay. Sa susunod, baka maraming mga magsasaka natin ayaw na magtanim. Tatanggalin nila yung RCEP, may magsasaka ba na makakabili ng traktor? May magsasaka ba na makakabili ng harvester? Umaasa lang kami sa tulong ng gobyerno. Sabi ni Agriculture Senior Yusek Domingo Panganiban, hindi pa natatalakay ng ahensya kasama si Pangulong Marcos ang pagbawas ng taripa sa bigas. Pero kung siya ang tatanungin, I will not agree to that, but the President has to speak for it because kanyang term yan. Haya-haya mga traders, kawawa mga farmer. Imbes na bawasan ang taripa sa imported rice, panawagan ng ilang grupo, paspasan ang pamimigay ng tulong mula sa buwis na nakolekta sa imported na bigas. Dapat ito is mabigay na kasi ito is yung naka-allocate ito 2022 pa yan na budget na nakolekta dun sa taripa, dapat automatic na ibigay sa magsasaka. Bali ang mangyayari niyan is 5,000 each na magsasaka, yung 22.7 billion. Bakit yung mga rice retailers ngayon lang sila naapektuhan ng problema sa bigas? Binibigyan nila kaagad na 15,000 na kasayuda. Wala kami, bihira kung may man nakakatanggap. Sa ngayon, agresibo ang National Food Authority sa pagbili ng tuyong palay sa halagang 23 pesos. Target ng ahensya, itaas sa 15 araw hanggang 1 buwan ng buffer stock sa bigas. When we buffer kasi we're actually buffering for the poor, no? Yun yung utos ng Pangulo natin. The bottom 20%, bottom 20% of our society, we supply them so that we could remove them out of the market, no? And that will put less pressure on rice prices. Clazel Pardillo para sa Bayan.